Nangyari ang kwentong ito sa isang eskwelahang hindi kalayo ang probinsya. Isang grupo ng mga estudyante ang magkakasama para kumuha ng exam sa subject nilang science. Ang paaralan na may halong lumang arkitektura at madilim na pasilyo. Nagdadala ito ng nakakakilabot na pakiramdam na tila bumabalot sa buong gusali. Ang guro na si Ginang Martinez ay kilalang mahigpit at malupit sa kanyang mga estudyante. Ang mga mata niya na parang nagtataglay ng galit ay nagpapanginig sa bawat isa sa kanila. Bago pa man magsimula ang exam, ramdam na ng mga estudyante ang kakaibang kaba sa tuwing si Ginang Martinez ay dumadaan sa harap nila. May tatlong magkakaibigang hindi matitinag, sina Carla, Sarah, at Emma. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan noong freshman year. Magkaiba man sila ng personalidad, agad silang nagkasundo. Buong high school life, sila'y magkasama sa lahat, sa mga saya at lungkot, sa mga laban at tagumpay. Hindi madali ang kanilang pagkakaibigan. May mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan, ngunit sa tulong ng komunikasyon at pagpapatawad, nanatiling matibay ang kanilang ugnayan. Sa pagtatapos ng senior year, puno ng lungkot at saya ang kanilang puso. Ngunit alam nilang kahit saan man sila magpunta, ang kanilang pagkakaibigan ay mananatili. Bilang nagtatapos, alam nilang mayroon silang alaala ng tawanan, luha at pagkakaibigan na magtatagal habang buhay. Ang estudyante na si Carla ay nagpaalam na pupunta sa comfort room. Subalit sanabihan siya ng guro na agad siyang bumalik. Pero nakakapagtaka, hindi na siya bumalik sa loob ng kanilang classroom. Galit na galit ang guro at iniutos niyang tignan ng tatlo pang estudyante ang kanilang nawawalang kaklase. Natagpuan nila ito na nakahandusay sa malamig na sahig, nanginginig sa takot. Dinala ang labis na nababahala at walang malay na si Carla sa klinik. Sa unang tingin, parang normal lamang siyang natutulog, pero nang subukan siyang gisingin, ito ay muling umiyak dahil sa matinding takot. May multo, bulong ni Carla, aninag ang takot sa kanyang mga mata. Isang multo, duguan at nakasuot ng kaparehong uniforme natin. Nakalutang sa hangin at ang mga mata ay walang laman, sabi pa niya. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kwarto habang iniisip ang narinig na kwento ni Carla. Ang isa sa kanilang mga kaklase. Nagulat nang makitang may mapulang bakas ng kamay sa kanyang leeg. Doon na nagsimula ang pagkalat ng katatakutan sa buong paaralan. Sa mga sumunod na araw, isa-isang nagkakaroon ng nakakakilabot na karanasan ang maraming estudyante sa comfort room. Ang ilan ay nagsasabing naririnig ang nakakatakot na tawa, samantalang ang iba ay napapansin ang anino na nakatayo o mabilis na nagdadaang anino sa kanilang likuran. Pero mas matindi pa ang takot sa mga estudyante kapag sila'y mag-isa sa harap ng salamin, kung saan maaaring magparamdam at manakit ang isang multong hindi nila nakikita. Nang hindi na matiis ng mga estudyante ang takot na bumabalot sa kanilang paaralan, nagdesisyon silang humingi ng tulong sa isang albularyo. Si Mang Hus, isang kilalang manggagamot ng mga espiritual na sakit, ang kanilang kinausap. Nagbigay si Carla ng detalye tungkol sa kanyang nakakatakot na karanasan sa harap ng salamin. Sa isang bakanting classroom na puno ng kandila, nagsimula si Mang Host ng isang ritual. Mga kakaibang kanta at dasal ang nagsilbing gabay upang palayain ang paaralan mula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Sa gitna ng ritual,
nagdala ng tila nakakakilabot na karanasan, ang pag-usbong ng malamig na simoy ng hangin at sigaw ng mga boses na parang nanggagaling sa kinatatakutang comfort room. Ang kaluluwa ng isang babaeng estudyante na namatay ang sa kanya ay nagparamdam. Sa usisa ni Mang Host, nalaman niyang si Katrina, ang estudyanteng iyon na nagpakamatay ilang taon na ang nakararaan. Sinikap ni Mang Host na kausapin ang kaluluwa ni Katrina at ipaliwanag sa kanya na dapat nang manatili sa kabilang buhay. Sa mga sumunod na araw ng pagsasagawa ng mga ritual at sa bawat patak ng kanyang kandila at mga orasyon, parang unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa paaralan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng kumalat ang kwento tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan ng paaralan. Isa pala sa mga dahilan ng kalungkutan at galit ng multong si Katrina ay ang pamamahiya at pag-alipusta ng guro na si Ginang Martinez kahit na walang mabigat na dahilan. Nagkaroon ng investigasyon sa nasabing guro ang pamunuan ng paaralan at dahil dito, siya ay agad na tinanggal bilang guro sa nasabing paaralan. Mula noon, hindi na naglakas loob ang mga estudyante na mag-isa sa comfort room. Naging ugali na ang pagdala ng kasama kapag kinakailangang pumunta dito. Sa kabila nito, wala nang narinig na nakakatakot na sigaw, at wala nang aninong mabilis na dumadaan sa likod kapag mag-isa ka sa harapan ng salamin. Ang paaralan na dating nagtataglay ng takot ay unti-unti nang bumalik sa normal. Pero, habang ang oras ay nagdaraan, mananatili sa alaala ng mga estudyante ang pangyayaring iyon nang di ka panipaniwala at di makakalimutang takot. Napabalita din na ang dating guro na si Ginang Martinez ay nawala sa katinuan ng pag-iisip dahil ito ay nakakarinig ng mga bulong at pananakot ng isang espiritong hindi nakikita na hinihinalang si Katrina. Magsilbi sana itong aral sa mga tao na hindi mo matatakasan anuman ang gawin mo, maging mabuti man o masama sa iyong kapwa. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng aral sa pagpapahalaga at paggalang sa bawat isa. Sana matahimik na ng tuluyan ang kaluluwa ni Katrina.